Magandang hapon po. Ito pong muli si Katuring, no, ang tangkero ng bayan. Okay, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po doon sa ginagawa ng mga ilan pong LPG cylinder distributor o LPG companies na nagtatamper, no, o sadyang binabago yung original na brand ng tangke, at saka itatakil din po natin yung pong ginagawa na ang mga kasamahan nating tangkerista na pilit na binubura, no, sadyang binubura o tinatakpan yung mismong pangalan ng tangke. Ayan, ano ang pagkakaiba nun? Ayan. So, ito pong content natin ngayon ay hatid sa inyo ng Catering and PG Trading, Bigas LPG Store at ng Bacnat LPG Trading. Ayan. Siyempre, shout out po sa lahat ng ating mga kasamahang tangkero mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, no? Sa mga taga Nueva Ecija dyan, kumusta na po kayo? Sa mga taga Bulacan po dyan, sa mga taga Fairview, Santa Lucia, ano, sa taga Quezon dyan, at sa lahat po sa madalas pong bumati sa atin at madalas mag-comment, magandang hapon po. Ito po si Katuring. Muli magbibigay sa inyo ng mga pagpapaliwanag. Take it or leave it. Yan. Ang atin pong kapaliwanagan ay base po sa ating natitirang kaalaman, no? Sa kahit pa paano mga ilang linggo o ilang araw o ilang minuto nating pananatili sa College of Law, yan, sa New Era University. Yan. So kahit pa paano hindi man ho tayo nakatapos sa pag-aaral ng abogasya, ay pwede rin po tayong makatulong, no, para makapagbigay ng konting kaliwanagan base dun po sa principle ng batas. Ayan, no? Kasi marami pong mga kasamahan natin, yung mga tinatawag na bitter boys, lalong-lalo na po yung mga kasamahan nating tangkero na parang inagawan ng pagkain, at ayun, naglupisak, nag-iiyak at kasabay ng pag-agaw sa kanila ng tinapay o itong mga generic na ito na napakatagal nilang pinakinabangan at nagdulot ito ng ginhawa ng kanilang kabuhayan, at ngayon ito ay direktang ipinagbabawal na nga po ng batas ng Republic Act 11592 ang pagbebenta po ng mga walang brand o walang tatak. O may tatak man, ito po ay tinakpan. Ayan. Ito po ay tinakpan. Totally, ang sinasabing brand name is yung pangalan ng tangke. Yung pangalan ng tangke. Wala nang nag-a-assume ng accountability. Walang nag-a-assume ng ownership doon sa tangke, dahil nga sinasabi na siyempre yung trademark owner, yung nagmamay-ari po ng tangke, yung nagpa-disenyo po ng tangke, yung pong nagpagawa ng tangke, siya lamang dapat mag-refill ng kanyang tangke. Kasi nga ang sinasabi, siyempre siya ang mas may pananagutan, siya ang mas may malasakit doon sa kanyang tangke, at siya ang may responsibilidad kung sakasakali magkaroon ng mga anumang mga maintenance issue, improvement, repairs, etc. doon po sa tangke na yan. Okay? So, posible yung ating iniisip at tamang may katotohanan ang ating iniisip na sila po ang naglabi. Sila po ang nagdala at nagtulak niyan sa ating mga proponents ng batas na yan para maisa batas itong Republic Act 11592 na ito nga tinatanggal ang pagbebenta sa merkado ng mga walang brand, walang tatak.
Ayan, no? Kailan nawawala ang tatak? Ayan. Kailan ba tinawag na generic? Ayan, ulitin na naman po natin kasi ho. So ulitin nga natin, kasabay po ng pag-agaw, pagtanggal sa kanila ng pribilehiyo, karapatan na magbenta ng mga generic, ay kasabay na rin po ng kanilang pagpanaw ng kanilang katinuan. At committed na rin ang kanilang pag-unawa. Dahil nangingibabaw ang kanilang emosyon, ang kanilang damdamin, hindi ang kanilang kalawakan ng pag-iisip. Kung ano nga ba ang dahilan kung bakit tinatanggal itong mga generic na ito na naglipanan, na kahit saan pwedeng dalhin at nawawalan na ng pagkakataon, wala na ng pagkakataon para ma-maintain sa maayos at ligtas na kondisyon ang tangke. Dahil nga papasa-pasa na lamang ito kung wala na. So hanggang patapal-tapal na lang ng mga sabon, patapal-tapal na lang na kung ano mga itinatapal dyan. O kaya dinadala yung tangke kung saan-saan para lang matapalan yung butas, etc. So walang proper maintenance noong tangke. At walang naituturo kundi hanggang dun lamang kay outlet. So ang nagsasuffer niyan ay yung mga end consumers or the buying public. Ano po ang mga nangyayari? Ayan, kabi-kabila po ang sunog. Kabi-kabila po ang insidente ng mga pagsunog o pagsabog. Nasanhi po ng mga substandard na uri ng tangke. Okay? So, dito po ay hindi naman natin tinatanggal dito. Ito pong mga sinasabing mga may tatak. Pero kung titignan mo naman ay substandard. Hindi po natin inaalis yung ganong obserbasyon natin. Totoo naman po yan. No? Marami po ang mga... Pero hindi po natin nilalahat at hindi po natin, kung makikita nyo naman yung tangke, brand yung bagong-bago yung tangke, no? Hindi po natin nilalahat yan. Pero kung yung ilan, marami dyan, alam naman natin, sabihin na natin, katulad halimbawa ni Regasco, no? Katulad din halimbawa ni Price Gas, at iba pang mga brand, makikita mo talaga naman na tamang pininturahan lang, pero yung pong kondisyon niya ay hindi na rin kaaya-aya. So pero in terms of percentage, itong mga pasabog o mga hindi na maayos na tangke, mas tumataas ang porsyento, mas lumalaki ang porsyento na pumapasok na ang mga standard o maayos na mga klase ng uri ng tangke. As against dun po sa mga dati na talaga naman maraming natanggal, maraming nawala. Marami naman talagang nawala na talagang hindi mo na makikita na nagkalat. Kung meron man po ay talagang dahil lamang sa katigasan ng mga ilan o maraming tangkero na ayaw talagang either walang pambili ng tangke ng bago or gusto lang talaga na ibang klase ng tubuhan o kitahan, dahil ang gusto niya basta bigyan ako ng tangke, pipinturahan ko yan kahit saang planta. Hindi nga ho ganun hindi nga ho ganun. Yun nga yung pinagbabawal na kunin mo yung tangke na yan, dalhin mo kung saan at kung saan. Kanya nga yung planta, tamang kakargahan lang yan. Wala siyang pakialam kung yung tangke na yan, yung metal ng tangke na yan ay manipis na. Wala siyang pakialam kung may problema ang valve. Wala siyang pakialam kung tabingin na yung footring o spud-pud na yung footring. Wala siyang pakialam kasi wala siyang maintenance responsibility doon sa tangke. Kasi nga hindi nga siya nagmamayari. Di ba? So ano ang consequence niyan? Siyempre magsasuffer po diyan itong taong bayan. Ito pong mga bumibili ng mga tangke na napag-aabutan ng mga insidente at aksidente. Sila yung napag-aabutan. Okay? Ngayon, katulad nga ng sinabi natin na may marami tayong mga kasamahan na bitter boys, no? At bitter girls na dati pong mga tangkero ng mga nakakatakot, nakaririmarim, mga dugyot at mga wala sa ayos na tangke, na talagang naramdaman nila ang direktang epekto nito sa kanilang kabuhayan dahil pinagbawal na pinagbawal na, at kung nakapagbenta man sila ay pahirapan dahil kinakailangan by schedule ng planta. Ayan, by schedule ng planta. Kasabwat ng planta na siyempre wala ring
sapat na bilang na tangke na pinakawalan sa merkado, ano ang uubos at sino ang uubos ng kanyang pangunahing negosyo, yung pong LPG. O di siyempre ito pong mga outlet. Kaya nga itong mga itong mga planta na ito ay nananatiling nakikipagpatintero pa rin sa batas, di ba? At mas lumalaki nga ang kanilang mga operational expenses dahil sinasamahan na diyan ng iba't ibang klase ng paglalagay. Dahil imagine mo, pahirapan talaga, no? By schedule, kung hindi linggo, gabi. Okay? So pahirapan talaga yan. Ngayon, sino na naman na nagsasuffer sa ganyan? Siyempre yung taong bayan. Lalong-lalo na yung mga customer na ayaw pa rin dahil andyan pa rin marami pa rin popost lang nila sa Facebook. Popost nila dyan, looking for MGAS, ayan, may magko-comment dyan. So, meron pa rin. Kaya, itong mga ibang customer nito na sanay na rin sa ganong klase ng kanilang operasyon o pagbili ng kanyang LPG, ay hindi rin kumakawala. Yan ang mga epekto, hindi rin kumakawala. Di ba? Kanya meron pa rin silang nabibili. Okay, so, ito na mga outlet na ito, natural, meron pa rin mga planta, kaya hindi rin siya makawala, no? Ang ginagamit na dahilan yung customer. Yung ginagamit na dahilan yung customer. Okay, pero dahil na rin sa pahigpitan na, talagang ramdam din ng mga planta na talagang hindi na katulad nung araw na araw-araw ang operasyon ng mga yan, walang pakundangan yan, walang katakot-takot yan. Ngayon may mga requirement na kailangan naka-stake body, na kailangan diesel. Tapos yun nga, na kailangan branded yung tangke. Na kailangan i-capture mo yung tangke. Paglabas no, dapat ibang tangke na, dapat yung brand na yung authorized brand, nag-authorize sa kanya na brand, ang dapat na tangke na lalabas sa kanya. Pagka yan lumabas yung tangke na pinakarga mo doon, na hindi naman siya authorized refilling plant, yan ay minamanmanan ng mga iba't ibang task force ng iba't ibang LPG brand. So, yan ang dahilan kung bakit sinatawag natin humihigpit yung operasyon ng pag-refill ng mga unbranded o mga illegal na mga o substandard na mga tangke. So, dahil humihigpit po dyan, ayan, mga suki, no? Kaya nakakarinig kayo ng out of stock. O kaya mamayang gabi na lang. Sabi nga, bakit ngayon umorder kami ngayon? Sabi ang deliver daw mamayang gabi or kinabukasan. Dahil po, mamayang gabi pa lang pakakargahan yan o kaya sa linggo pakakargahan. Ayan ang mga operasyon ng ating mga kasamahan sa industriya, no? Siyempre marami nakikinabang. Marami po nakikinabang. Si Catering, posibleng nakikinabang dyan. Pero siyempre, ang sinasabi ko, ang importante, kompleto ka sa requirement. Ang importante, may mga supply agreement ka. Ang importante, ibinagsak sa'yo na may selyo. Ang importante, may resibo ka. Okay? Ngayon, kung ang iyong dealer, ang iyong hauler ay nag-i-illegal pa rin, pabayaan mo sila. Okay? Importante sa'yo, pagdating sa'yo, kompleto ng dokumento. Problema na nila yan. At meron kayong kasunduan. Pagka yan nahuli yung tangke mo, ikaw ang mananagot at babayaran mo ang tangke ko. Ayan. Yan naman ang ating sa ating mga dealer. Pero hindi tayo papayag na magsasuffer dahil sa mga ganyang gawain ang ating mga customer. Otherwise, kung magsasuffer ang mga suki natin dahil sa ganyang gawain, well, si Catering ay handang lumipat, handang bumitaw at maghanap ng ibang supplier. Okay? So, tayo naman ay hindi po nakaangkla, no? Dahil nga siyempre bilang retailing outlet, pagka nakita natin na ang may paglabag doon sa bahagi ng dealer mo, well, it's a ground para i-terminate mo, i-revoke mo yung inyong kasunduan at magpanibago ka ng kasunduan sa isang supplier na lihiti mo. Ayan po. Ngayon, balikan po natin kasi nga kaalinsabay po ng pagkakawalan ng mga generic ay ang pagkakitid ng pag-unawa ng ilan sa ating mga kasamahan na tangkero. At hindi matanggap, no? Ang binabalikan, ito pong gawain ng mga ilang brand. For instance, sabihin na natin, itong mga supplier natin. Alam naman natin, ang hinihintay nila, nasasabihin ni Catering, okay, halimbawa itong Regasco.
At alam natin na maraming mga outlet dyan na nakakatanggap ng mga Regasco, ang tangke, pero alam naman natin na yung tangke ay pag-aari ni Price Gas. Okay. Ngayon, puntahan muna natin. Yung bang ibinaba ni Regasco sa iyo ay unbranded o may brand. Okay. So, ang brand, I'm referring to the label, yung pangalan, yung trademark. Okay. Kung may pangalan nakalagay dyan ay Regasco, then it is Regasco. So, hindi siya generic. Regardless kung ito ay sinasabi natin na tampered o ito ay sadyang binago. For instance, yung collar ni Price Gas, binutas. Halimbawa, no? Ito yung mga ginakita natin dyan eh. Binutas yan para lang kunwari magbago ng disenyo. Kasi nga, sa intellectual property law, ipinaparehistro, pinapapatent po yan yung mga disenyo, pati yung mga anything na creation or created or invented, no, in relation doon po sa pagrehistro ng isang trademark. Okay? Pati po yung mga trade name na yan, ipinarerehistro po yan dahil nagkakaroon po ng right of ownership po doon sa trademark. Who is authorized, who is rightful owner doon sa trademark na yan. Okay? But that is a different thing. Iba po yan. Sa sinasabi nga natin, yung mga issue of tampering, yung sadyang pagbabago, o pag-tamper, tawag nito pag-alter, no, nung original na brand. Okay, with the intention to own yung pong isang dating original brand. Okay, that is a different thing. It's an action by the adverse party. Sino ang adverse party diyan? Halimbawa si Price Gas. Si Price Gas can file an action against dito kay Regasco. So, pero sa atin pong mga binabagsakan ng tangke, sufficient enough na tayo ay may resibo, sufficient enough na ang tangke ay may label, may trade name. Okay, sufficient enough that we are acting in good faith. Alright? Hindi yung magbebenta ka na sinadyang pinturahan mo at tanggalan mo ng pangalan at ibebenta mo. Iba po yun. Yun po ay nagiging generic. Okay? Yung pong pagbabago, yung pong pagbubutas na yan po ay paglabag sa intellectual property rights, no? Intellectual property law that can be, sabi nga natin, pwedeng sampahan ng action. Bakit hindi? Sa bahagi natin, may resibo. Wala naman tayong control doon sa paggawa ng tangke. Okay? Na yung binibenta mo, tama ang timbang. Pero yung mga substandard issues na yan, hindi naman absolute yung tinatawag natin na last touch. Hindi ako naniniwala doon at hindi absolute yan na como last touch. Meron nga tayong depensa dyan na pwedeng i-assume yan dahil may resibo yan na galing yan dito sa brand mo, sa kanya yan. Di ba? Yung mga lackings o yung mga kakulangan doon sa pag-comply ng mga standards, that is also a different thing. Kaya nga may mga tinatawag tayo na generic. Nagiging generic siya pagka ito ay hindi dumaan sa proseso ng requalification. Kapag dumaan na po ito sa proseso ng requalification, ayan na, nagkakaroon ng assumption of responsibility, naglalagay na po dyan ng brand name, nilalagay na po dyan kung kailan ni-requalify o ni-repair yung tangke at para ibalik sa market. So nagkakaroon ng tinatawag na global check. Para matiyak na yan ay dumaan sa PNS o Philippine National Standard. Okay? So, pero kung kulang, halimbawa, hanapin natin yun, bakit walang PNS, walang ganito, ganyan. Nagiging substandard yung tangke. Dahil kulang yung requirement So, kinakailangan dumaan ito sa requalification. Pero, ang depensa po natin yan is yung resibo. Nagaling dyan. Makikita naman, tama naman sa timbang. Makikita may selyo. Ang selyo niya si Regasco. Ang selyo niya si Shine Gas. Ang selyo niya si Luzon Gas. Alright? Hindi na natin kasalanan yun dahil wala tayong control doon sa pag-maintain ng tangke. Pero ang tanggapin natin, ang tangke na kulang ang timbang, na pwede naman nating ibalik. Meron tayong outright action na dapat gagawin. Alright? Pero sa mga tangke, imagine mo pag hindi mo tatanggapin yung mga tangke na yan, magsasuffer po, talaga magsasuffer dyan yung mga regular customer mo, hindi mo sila mabibigyan. Okay, pero ang sabihin natin na generic, kung walang PNS, generic ba yun? Hindi po generic yun. The mere fact na meron pong trade name po yan, ay hindi po nagiging generic kasi ina-assume ni Regasco, ina-assume ni Price Gas
ina-assume ni Luzon Gas, ina-assume ng Sengas, ina-assume ni sandali po lang at tayo magbabayad ng ating ay delivery kay Solain. Shout out kay Mr. Bansuela, ang magiting na rider ng Solain, Astron, yan, dito sa may Fairview. Magbabayad lang po tayo. Ganon din siyempre sa ating rider na si Joseph Gulani from Biliran. Ayan, shout out po sa lahat ng mga magigiting na rider dyan. Shout out po sa inyo. Ganon din sa rider ng MJ, si MJ, no? At siyempre, pinupuri natin ang mga rider na tapat kung maglingkod sa kanilang mga amo. Ayan. 1, 2, 3, 4. Kunin ko na to ay Bea. Kay? Bea. Bea? Bea. Alam ba dyan, parang iniwalay ko na yung bayad niya kanina itong si 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 9. Keep the change. Okay, so pinagpapatuloy po natin, kasi nga ayaw tumanggap ng kapaliwanagan yung ibang mga kasama natin. Pero siyempre, we still have the right to decline or refuse. Kung ayaw mong tanggapin yung tangke, huwag mong tanggapin. Bakit hindi? Di ba? Dahil kaysa naman magpaliwanag pa tayo sa kinaukulan. Kakaibiyan. Alright. So, ayun nga po, no? Kaya, iba po yun, yung paglabag po ng isang LPG company. Iba po yun, ibang action po yun, no? Halimbawang binutas niya, halimbawang sinadya niyang palitan, ibang action po yun. Hindi naman po natin inaalis yung ating pananagutan, yung tinatawag nating last touch principle. Pero hindi po absolute yun, hindi po ganap yun. Ako mo, binagsak sa'yo, may automatic. Talagang automatic that you have to answer. Okay? You have to answer. Sa'yo, ikaw nagbebenta niyan, you have to answer. Pero may depensa ka. No? May depensa ka. As long as na hindi naman kulang sa timbang. Pero kung nagbebenta ka, halimbawa, nang wala talagang totally, walang tatak, saan mo paparefill yan? Diba? Ipinagbabawal nga yan. Yan ang mga tinatawag na generic. Kahit yan ay originally branded at diniface mo, tinanggalan mo ng brand, pininturahan mo, wala nang nag-a-assume ng responsibility sa brand. Wala na. Sino nagmamayari noon? Hindi naman si Regasco, hindi naman si Luzon, kasi nga, burado. Yun po yung concept na sinasabi natin ng generic. Iba yung may brand na ni-rebrand. Okay? Iba yung may brand na nangyayari naman yan kahit sa anong mga produkto. Lalagyan yan muna ng generic, ibebenta yan sa isang and then gagawin niya, i-rebrand niya. Pero actually, isa lang ang gumawa. Di ba? Rebranding. Pero pagka yun ay nalagyan na ng brand, hindi na ho siya nagiging generic. Ngayon, yung kakulangan, bakit wala nakalagay na PNS? That is a different thing. Ibig sabihin, kulang yung mga dapat na gawin ng isang nag-requalify para maikang matawag yan na totally requalified. Pero hindi ko mo dumaan, hindi ko mo ang isang brand ay hindi dumaan sa requalification ay nagiging generic. Posibleng expired yung kanyang requalification, then subject for requalification. Diba? Pero hindi siya generic. Saan mo ibibigay ang isang generic? Kay Regasco ba? Kay Price Gas ba? Kay Luzon ba? Generic yun eh. Saan mo isisisi kung ano man ang mga consequences o ano man ang mga pwedeng mangyari dyan? Kaino mo isisisi? Generic nga eh. Wala kang tatak eh. Diba? Walang tatak eh. Iba yung issue of tampering. Actionable po yan, no? Actionable po yan. Hindi po natin tinotolerate yan. At alam nating maraming mga tampering na ginagawa. Hindi lang naman si Regasco. In fairness, kung makikita mo, di ba requirement o nilalagyan ng metal plate, embossed, nilalagyan ng permanent marking as a requirement, kinakailangan. Kasi nga, ina-assume mo na yung responsibility doon sa tangke. Ayan. Kaya nga, wag nilagay mo yung pangalan mo dyan as your brand. Pero hindi ho basta-basta ganun yun. Meron hong proseso sa paglalagay ng brand, ng trademark. Ang trademark halimbawa is Sengas o Regasco. Hindi lamang ho ipinipintayan doon sa, hindi katulad nung ginagawa natin, lalagyan nating pintura at pangalanan natin, catering. Yan ba isang brand?
Hindi ho. Kinakailangan ho, dumahan ho sa proseso yan. I-apply mo yan for patent, i-apply mo yan for trademark, pati yung disenyo, pati yung font, and everything. Yung any creation made toward the tank, yun po ay pinare-register po yan. Okay? So, hindi natin, ngayon, we are outside of knowledge kung yan bang mga yan, matatawag na bang brand o hindi. But in so far as na sila ay ina-assume nila yung brand, yung tangke, then hindi siya generic dahil mayroon siyang the process has been completed, kumpleto. Okay? So, sa mga kasamahan natin dyan na talagang ayaw tanggapin at gusto talaga parang haliparot at kung saan-saan nagpaparefill, well, it's still your call. It's still your call. Pero hindi mo ako kaisa. Dahil ayoko ng mga ganyang klaseng illegalista ang kanyang operasyon. Okay? Nagtayo ka na ng negosyo mo. Doon ka pa rin sa illegal. Kung sila nag-illegal, problema na nila yon. Ayan. Hindi natin sinasabi na como pag tinamper, iba yung act of tampering o pagtatanggal ng kung anumang original design doon sa totally yung ginagawa ng mga, nakita nyo naman yung ginagawa ng mga outlet, no? Nasa kagustuhan lang na ayaw nilang makontrol doon sa presyo. Ang ginagawa ay pinipinturahan yung pangalan. Kasi nga yun daw ang utos ng isang criminal plant, refilling plant. Tanggalin nyo ang pangalan para mawalan ng yung mga may kapangyarihan na hulihin. The mere fact na walang pangalan, illegal po yan. Generic ang tawag dyan. At bawal pakargahan. At pag yan ay napakargahan, illegally refilled po yan. Okay? Whether tanggapin nyo at hindi nyo tanggapin ang paliwanag ni Catherine, hindi yan paliwanag ni Catherine, kundi yan po ang sinasabi ng batas. Magandang umaga po at magandang hapon, magandang buhay. At shoutout muli sa ating mga magigiting na rider, at sa ating mga suppliers at sa atin pong mga kasamahan na tangkero. Mabuhay po tayong lahat.